Hello guys, welcome back to my channel. So ang video na to guys ay requested ni Rodrigo Gonzales. Sana daw gumamit ako ng analog multitester sa pag-repair ko ng amplifier. So ito yung gagamitin natin, analog. Hindi tayo gagamit ng digital. Fully analog ang gagamitin natin para naman sa kanya. Wala siguro siya kasing digital multitester. So ito sa iyo sir, yung ipapakita ko sa iyo yung analog. So ang problema nito guys ay no sound siya, totally no sound siya. So titingnan natin mamaya kung ano yung problema niya. So let's get started guys. This video is sponsored by VPN. So meron siyang verify security, leave no footprint, access content safety, mga benefit niya yan guys. Main mission is to use our innovative technology to give player freedom and choice in how they perceive their favorite games. So yan nga guys. So kill switch like P2P download, clean wave at camouflage move. So meron din siyang 1040 plus server in 61 plus countries guys. Ang website address nila guys ay nasa link ng description ng video ko guys. So hello guys. So ito nga yung problema niya guys. Nakita nyo naman agad. Meron siyang sunog. Yan. Dalawang resistor. Sunog na sunog. Ay tatlo pala to. So yan. Sunog na sunog. So una natin gagawin guys ay i-check natin yung dalawang fuse kung hindi ba siya busted o nag-open siya. Pagka next natin yan matis guys, iti-test natin yung mga output transistor niya. Yan, kung may nag-short dyan. Kasi hindi yan masusunog kung wala dyan nag-short guys. Kaya titingnan natin yan kung may nag-short dyan guys. So, yan. Itong amplifier na to guys ay original. Concert AV502 to guys. Original siya. So, ang gamit niyang mga output transistor pa guys ay yung C5198 1941. Yan. Yan ang gamit niyang output transistor guys. So ito ang gagamitin natin guys. Yung sabi ko kanina, mag-a-analog tayo, multitester. So yan guys. Mag-check tayo ng fuse. So yan, para makita nyo. Yan, fuse number 1, good siya guys. May continuity. Fuse number 2, good siya guys. May continuity. So ibig sabihin guys, hindi nabasted yung fuse kaya siguro nasunog yung resistor. Pero dating rating pa naman ng fuse yan dyan, hindi pa naman napalitan. So next natin guys ay itest natin tong mga output transistor. So lagay ko muna tong multitester natin. So nakasit siya X1 ohmmeter tayo guys, naka-ohmmeter, naka-X1 sa ohmmeter. So ititest natin yun mga output transistor natin. So yan, baliktarin ko. Oh, shorted siya guys. So itong mga nare-reading natin mga shorted guys, para makasigurado tayo, ikakat natin yan mamaya guys. So bali itong apat na to guys, yan, apat na yan, shorted ang reading natin guys. So ikakat natin yan para makasigurado tayo. So next natin dito sa baba yung apat naman. So mukhang okay to guys, hindi to shorted. So good, hindi siya shorted. So good, ibig sabihin guys, dahil good naman siguro itong apat na to, yan o, kita nyo.
Yung pangatlo good. Pati siguro yung pang-apat niya good rin yan. So, ibig sabihin, half channel yung problema natin guys. Sa kalahati yung nagka-problema natin. Yan apat na yan. Yan dalawang C5198 at A1941. So basically, gagawin natin para makasigurado tayo na may shorted dyan guys. Ikakat natin yan guys. Kasi minsan nadidetect natin yung ibang component o ibang parts. Kaya siguro ganyan, shorted lahat na re-read natin. So ganyan. Cut natin yung magkabilaan, yung end-to-end, yung emitter at base natin. Cut. Iwanan natin yung gitna. Yan, i-cut natin guys ha. So yan guys. Sana makakuha kayo ng idea ko. Yan. Para sa mga madalian o shortcut na pag-test, pag-repair. So hindi muna natin tinanggal para hindi tayo mapagod masyado. So kinat lang natin kasi kaya naman i-resolder yung paan yan. So next natin guys, nakat na natin, ititest na natin yung mga output transistor. Uunahin natin yung nasa taas, yung C5198. Check natin guys. Mukhang hindi siya shorted guys, good siya. Kita nyo naman guys. Para makasigurado tayo, ililik testing ko to guys. Tinaasan ko siya ng value ng ohmmeter, yung pinakatas ko X100. So yan guys, hindi naman talaga siya shorted. Yung pangalawa, C5198, ito ang shorted guys. Kakuha tayo ng isa. So cut na natin yung gitna para hindi na tayo malito. Nakakuha na tayo ng isa, yung C5198. Next natin yung A1941 natin guys. Check natin guys. So yan guys, shorted din guys. So cut na natin yung gitna nito guys para hindi tayo malito. Shorted siya. Yun. Next natin guys, yung A1941 na isa. Mukhang okay to guys. Nung binilected ko reverse biasing, wala siyang continuity. Good to guys. So bali dalawa yung sira natin guys. Yung dalawang nasa gitna niya, nasa kabilang channel. Yung isang C5198 at isang 1941 na A. So dahil ganyan yan guys, next natin ito guys ay tatanggalin ito. Yan, bubuksan natin yan. Iaalis natin yung pagka-mount. Tapos papalitan natin yung mga sunog na parts. So speed ko muna guys ha. So nakita nyo nga guys, ito yung mga sunog na to guys ay papalitan natin yan guys. Yan, kita nyo. So dahil sunog siya guys, hindi natin siya makikita yung ibang value. Swerte natin yung iba, nakikita natin yung value niya, yung may numbering siya, kung ilang ohm siya. So ito ang technique niyan guys. Tuturo ko sa inyo kung paano pag-trace. Dito lang yan sa original guys, kasi sa imitation iba. Kaya sa imitation magbabase ka ng, halimbawa nasira yung left mo, sa right ka mag-base ng mga parts para makumpara mo, para yun din ang gagamitin mo. Pero dito sa original guys, may technique yan guys. Ituturo ko sa inyo yung technique niya guys. Para meron kayong idea, makakuha kayo ng technique natin guys. So dahil ganyan, yung halimbawa yung kalahati na sunog guys, hindi mo na makita yung value ng parts. So ito yung technique niyan guys. Bukod sa ikukumpara natin sa kabilang kabilang channel na good, ito ang una natin gagawin para mas madali.
yung titingnan yung numbering niya. So yan nga guys, yung sunog, tanggalin ko muna yung mga sunog niya guys. Speed ko lang. So yan na nga guys, natanggal na natin yung mga sunog at nalinisan na natin. So ganito yung technique natin yan guys. Kita nyo to, itong resistor na tong sunog na to, yan 100 ohms yan. Kita pa natin. Kung halimbawa hindi na natin nakita, yan ganyan, hindi na natin nakita, magbibase tayo sa number nya. Yan ganyan, tulad yan R18118. So sa kabilang channel yan guys na sunog, parehas din yan, R118. So nakita nyo guys. So example natin. Halimbawa, mag-example tayo guys ha. Halimbawa, ito. Ilalapit ko lang guys ha. Yan, sinasabi ko kanina yung R118 sa kabila R118 1.2K. So ilalagay natin dyan sa kabila niya 1.2K. So may kaparehas-rehas din yan. So ito R125 saka R1256. Ito yung kaparehas niyan guys. So sa baba yan, may nakalagay din yan dyan. Lapit ko lang yung camera guys ha, para makita nyo. Yan o, R125 R1256. Diba parehas lang yung ano nila, yung code nila o R125 R1256. So magkaparehas lang yan guys. So dyan tayo magbabase. Halimbawa ito R128 yung 10K. So ito yung kaparehas din yan niya guys. So 10K na R128. So ganyan yan guys, para hindi kayo mahirapan ng pagkukumpara, pag-replace. Kasi kung nasunog, hindi mo talaga makikita na yung value niyan. So ito, dito lang yan sa original. Sa imitation, hindi ganyan yung numbering niyan kadalasan guys. So next natin guys ay papalitan ng resistor to guys. Speed natin ulit. Dahil wala tayo ng 1 port, 1 half yung nilagay natin. So, ito rin dahil wala tayo ng 1.2K, nag-series ako ng 1K at 220 ohms. So, naubusan kasi ako ng 1.2K. Yan na lang ginawa ko. So, lahat yan 1 half nilagay ko guys kasi naubusan ako ng mga 1 port. So, 1 half ang nilagay natin na resistor. Doon sa 1.2K, dahil wala ako, naubusan ng stock, nag-series ako ng 1K at 220 ohms natin guys. So resolve na natin to guys. So tanggalin ko na rin tong kinalawang na isang
pre-drive transistor natin. Yan. Yung 2N5401. Papalitan natin yan guys. So, tinanggal ko rin tong capacitor niya guys. Yan, kalawang na. Tingnan nyo. Yung 10 microfarad, ay 100 microfarad natin, 16 volts. So, papalatin na din natin yan. So, ito na yung bago natin guys. Kabit na natin yan, yung 100 UF, 16 volts. So, kabit na natin to guys. So, ito na rin yung bago natin na 2N5401. So, kabit na natin at resolder na natin. Dahil nakabit na natin yung mga nasunog guys, tapos yung kinalawang, magbo-voltage bias tayo. So, una natin gagawin guys, kasi hindi pa natin alam ito, baka may offset, i-rinse muna natin sa mataas sa 50 volts DC. Yan, naka 50 volts DC ako guys, baka kasi biglang mag-high voltage yan, sira ang multi-tester natin yan guys. So, yan, i-ready ko muna guys habang pipindutin natin. Yan, iabang ko na guys ha. Yan, power on ko guys. So, ibig sabihin, wala siyang offset. Pwede ko na siyang ibaba sa 2.5 volts para magbayasin. Yan, meron siyang 0.4. Meron din siyang 0.4. Pangalawa natin yan, yung C5198. Dito naman tayo sa A1941. So, itong pangit sa analog kasi kailangan natin ilipat pa yung multi-tester. So, good siya guys, may 0.4. Yan. Ay, pag-test natin sa C5198, pagpuntang A1941, ililipat pa rin natin. So, yan, yung 0.4. Good guys, yung kalahati natin. So, good. Dito tayo sa part na pinalitan natin ng mga parts, yung may nasunog. So, okay siya. May 0.3. 0.3 yung A1941. May 0.3 siya. So, lipat ko ulit yung multi-tester kasi sa C5198 tayo magtitest. So, wala siyang biasing. May sira pa siya guys. Tingnan nyo guys, wala siyang biasing. Yung sa A1941 niya, meron siyang 0.3. Yung dalawa. Dito sa C5198, wala siyang biasing. Tapos dun sa kabilang channel, okay siya. Kompleto lahat yung voltage bias niya. Yung may 0.4. So, nakasit tayo sa 2.5 volts DC. So, una natin gagawin guys, dahil wala tayong biasing, i-check natin yung mga 5 watts resistor. Kasi yan ang dadaanan ng mga biasing ng voltage. O check natin yung 5 watts resistor natin guys. So, pwesto ko lang guys. Check natin yung 5 watts resistor. Yan. Yung 0.25 ohms, 5 watts resistor. So, iset ko lang ang multi-tester natin guys sa X1 ohm meter. Yan, magte-test tayo ng continuity o yung ohms niya. Iti-test natin. So, test na natin guys. Yan. Open siya guys. Open yung isang 0.25 ohms, 5 watts. Ito, pangalawa, open din. Itong pangatlo, good. Good. So, ibig sabihin guys, may dalawa tayong open. So, next natin guys,
ay palitan natin itong 0.25. Itong 2.25 ohms na to, supply to ng C5198 natin na dalawa na walang biasing. So palitan na natin to, tapos testingin natin ulit yung bias kung okay na siya. So yan na guys, meron na tayong bagong 0.25 ohms, 5 watts. Yan, ipapalit natin yan dyan sa dalawang sira. So bagong bago to guys. So tanggalin natin to, tapos ikabit natin guys. So fast forward natin ulit guys. Pampay na gamo ko. Pampay na. Ano pa kayo ng lead? Kuha, Mangkano po? 15 ang metro. Wala mo sir. So magtitest na tayo ng bias guys. Set ko na siya sa 2.5 volts. So check na natin yung dalawang C5198 na walang voltage bias guys. Kasi yung A1941 meron naman siya. So check natin guys. Hopefully baka meron na siya. Kasi nakita natin yung dalawang open na 0.25 ohms 5 watts. So test na natin yung bias. So wala pa rin guys. Kita nyo guys, wala pa sa C5198. Wala talaga. So next natin guys, check natin yung drive transistor nya guys. Yung C2073 at A940 na nagda-drive dyan. So check natin yung guys. Hugkutin natin yon, tapos i-check natin. So, ito yung C2073 natin na driver. So, yung isa pa, tanggalin natin yung A940. So, i-check natin to guys. Yung C2073. I-set ko lang sa higher range yung multi-tester natin. So, pasensya na, hindi nakikita. Pero shorted siya guys. Taas-taas ko pa ng konti. Shorted talaga guys, yung C2073 natin, yan. Shorted. So, papalitan natin yan mamaya. Shorted yan. Tanggalin natin yung isa pa. So, ito yung A940 natin na pre-drive transistor din. Yung katapat ng C2073. So, i-check natin yan guys, kung shorted din. So, ito yung mga final drive natin bago mag-output transistor. So, check natin guys. Baliktarin ko pa. Ay, shorted guys. So, bali dalawa yung shorted natin. Yung C2073 at A940. So, papalitan natin yan guys. Kita nyo, shorted siya. Kita nyo guys. So, meron na tayong bagong kuha. Ito yung
C2073 at A940. Bagong-bago pa yan guys. So kabit na natin to guys. Speed ko ulit. So nakabit na natin guys. Na-test at nakabit na natin yung bago. So next natin ay magbo-voltage bias na tayo. Nakaset na tayo sa 2.5 volts. So test na natin yung C5198 biasing. Kasi kanina wala siyang bias. Nung pagpalit natin ng 5 watts resistor na 0.25 ohms, wala pa rin siyang bias. So may nakita tayong dalawa, yung driver transistor natin, wala pa rin bias. So hopefully sana meron na siyang bias. So meron na siyang bias, kaya lang ang taas guys. Oh, meron siyang bias pero mataas. Oo. Pati yung A1941 natin na biasing tumaas din. Kita nyo guys. Kumpara natin dun sa kabila, 0.4 dito. Taas guys. So recheck tayo. Check natin yung nakadikit sa heatsink na C9014. So yan, may audio yung kalahati niya guys kasi naglagatik na yung relay. Kasi may bias na yung kabila, kaya lang mataas. So para mapanormal natin to, check natin yung isa pang transistor natin, yung nakadikit sa heatsink, yung C9014. Check natin yan guys. So yan, yan tinuturo ng kamay ko, nakadikit sa heatsink kasi kasama pa yan ng biasing natin. So tanggalin natin. Nung habang sinuhukot ko siya guys, wala na pala siyang paa, tanggal na. So ito, yun C9014 natin. Yan guys, C9014. Yan. Pwede rin S9014. So papalitan natin to guys. Tapos magbabiasing tayo. Ito na yung bagong parts natin, yung S9014 or C9014, pwede din dyan. So yan, kabit na natin to guys. Tapos magbo-voltage bias ulit tayo. Speed ko lang ulit. Magbo-voltage bias na tayo. Mag-check na tayo guys. Set ko na siya sa 2.5 volts. So yan na nga guys. Hopefully okay na siya. So tingnan natin. So handa ko lang yung multi-tester natin guys. Ready to point na natin. Power on na natin guys. Baliktad rin natin. So yan na nga guys, may 0.4 na siya.
0.4. Yung C5198 natin na dalawa, 0.4. Parehas HDMI. So, ibig sabihin guys, okay na yung bias natin. Lumabas na rin yung voltage bias natin. So, okay na siya. So, yan. Double check natin guys. Ito ang pangit sa analog kasi palipat-lipat tayo. So, yan. Meron siyang 0.4. 0.4 volts. Yup, lipat natin. 0.4 volts. 0.4 volts. So, okay na yung C5198 at A1941 natin na biasing. So, next natin guys ay magpapalit na tayo ng output transistor. Yung dalawang shorted. Papalitan na natin yun. Kasi good na yung biasing natin. Nakuha ka po. So, ito na yung dalawa natin shorted guys. Tanggal ko na siya. Yan. Shorted na siya nga. So, palitan na natin to guys. Kuha lang tayo ng bago. Ito yung C5198 at A1941. Ito A1941. C5198. Yung dalawa natin na kinat kanina. So, papalitan na natin to ng bago. Shorted na to guys ha. Papalitan natin. Speed ko rin ulit. So, ito na guys. Meron na tayong bago. Kinuha. Yung kanina. Yun. Good siya. Notice na natin. Yung isa pa. Itis natin. Bago tayo magsasalpak guys ng mga component, lalo yung mga transistor, i-check muna natin bago natin ikabit para hindi tayo ma-double work, para hindi tayo mapagod kasi mayroon factory niyan, factory defect. So, okay na siya guys, yung bago natin. So, kabit na natin to. Speed kulin ulit. So, yan na, nakabit na natin guys. So, next natin, check natin kung wala siyang sayad. Yun, wala naman siyang sayad guys. So, resolder na natin to. Tapos, mag-audio test tayo guys. So, speed up ko rin ulit pag resolder natin. So, yung kinat natin na good, yung dalawa, i-resolder na natin yung mga paa. So, speed up ko rin ulit. Yan, i-resolder na natin. Next is mag-audio test tayo. Good, left and right, okay na siya. So, audio test tayo using multi-tester. Nakasit na natin to sa 10 volts DC natin. Hawak ko yung black test probe. Tapos yung red test probe natin, ang pan-test. Good, left and right. So, okay na siya guys.
May audio na siya. So next natin, ikabit na natin lahat yung mga connection niya para maka-music test tayo. Speed up kulit. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. So ayan na nga guys. Sounds of Napapansin nyo, okay na yung sound natin, yung music natin. Napatugtog ko na yung favorite NCS natin. So ayan na. Okay na siya. So thank you very much guys sa lagi nyong pagsubaybay sa akin. Once again, kung napadang ka sa akin channel, please subscribe and pahit na rin na notification bell para ma-update ka kung may bago akong labas sa video. So sa lahat, thank you very much guys. Maraming salamat.